ito. Matthew 26:41. Sabi dito ng ating Panginoon, "Watch and pray, that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Tayo saglit na manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, muli naming binasa ang iyong salita. Pagpalain mo po ito, Panginoon. Sa iyo lamang kami umaasa. Ano man pong pangangailangan ng bawat isa sa amin, ay magawa mo nawang katagpuin, sapagkat itong aming kailangan. Itong aming dalangin at samo, hinihiling sa iyo lamang at sa iyo pong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. You may be seated, mga kapatid. So yung topic natin ay may pamagat na the two natures. Ang dalawang kalikasan. Ang dalawang katangian. At kung dadagdagan pa natin ng mga pananalita, pagpapakahulugan, dalawang pagkatao, marahil. At doon sa camp meeting ng youth, nangaral si Brother Michael Ray, alisin na ang maskara. Take off your mask. Dahil tila ba ang nakikita ay ang maskara. At ang maskara ay may kinalaman sa kung ano tayo ngayon, sa laman. Dahil ito yung fronte, yung flesh. May dalawang bahagi ang tao. Nabasa natin sa sinabi mismo ng ating Panginoon, ang spirito at ang laman. At tila ba ang bida, ang nakikita, ang namamayani ay ang isang pagkatao natin, namamaskarahan ng laman. At alam ng Panginoon ang kalagayan ng tao. Alam niya na tayo ay espiritu, sapagkat tayo ay nagmula sa Kanya. Siya ang Ama ng Espiritu at tayo ay nilikha, inanyuan sa wangis niya. Tayo ay espiritu, taglay ang buhay ng Diyos. Pero bilang tao, mga mahal kong kapatid, tayo ay kaluluwa rin. Di ba? Tayo ay binubuo ng tatlong bahagi. Kaluluwa, espiritu, at laman. Yung laman ang nakikita, yung espiritu at kaluluwa, yung nasa inner natin na hindi nakikita, at yun tayo. At tayo bilang tao ay kaluluwa na may espiritu. Ibig sabihin ng espiritu buhay, kapangyarihan. Spirit means life, breath, power. Tama ba? Kung walang espiritu, patay ang kaluluwa. Kung walang espiritu, patay din ang laman. Pag ang espiritu ay humiwalay na sa katawang laman, sa pisikal natin, ang pisikal ay mamamatay. At kapag ang espiritu ay umalis sa kaluluwa, yung hininga ng buhay, kung maalala niyo ng likhain ng Diyos si Adan, hiningahan niya ang tao. Hindi yung literal na paghinga, kundi ibinigay ng Diyos ang espiritu sa tao. Hiningahan siya ng buhay. Kaya sabi doon, yung kaluluwang walang buhay, ng hiningahan ng Panginoon, ng nilagyan ng espiritu, sabi doon, ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So ang buhay ng kaluluwa ay ang espiritu. Pero merong mga kaluluwa na predestinado ng Diyos para sa kapurihan, mga kapatid. Para sa kaluwalhatian. At may mga kaluluwa na predestinado para sa kagalitan ng Diyos. So dadaanan pa rin natin yung tinatawag na pagtatalaga o predestination. So tayo ay kaluluwa na may taglay na espiritu na tumitira sa katawang laman. Tumitira. Ang Biblia ay nagturo sa atin na itong katawan natin ay para lang itong tahanan. Kaya sabi ni Pablo, there is one waiting. Di ba? Merong isang katawan na naghihintay sa atin. Do you believe that? Yung makalangit na katawan na luluwalhatiin ng Diyos. Sabi pa ng propeta, habang tayo ay lumalago sa spirito, sa pagkataong pangloob, yung katawan din daw natin sa langit, lumalago din. Kasabay na inihahanda ng Diyos yung katawan natin na nasa langit.
na kapag ang isang tao ay namatay sa ibabaw ng lupa, kapag ang kanyang spirito at kaluluwa ay humiwalay sa kanyang lamang pisikal, pagdating niya doon sa ika-6 na dimension sa paraiso, may katawang naghihintay. Ang katawan na yun ay tinatawag na celestial body, tinatawag din na theophany. Pero isang araw, mga mahal kong kapatid, sa pag-agaw, luluwalhatiin ng Diyos ang katawan na yon. At tayo naman na nangatitirang buhay na papala rin sa pag-agaw, yung katawang pisikal ay magiging katawang makalangit. At pagkadakay luluwalhatiin ng Panginoon. Pero tungo muna tayo sa reality ng ating nararanasan sa kasalukuyan, mga kapatid. Alam ng Panginoon na tayo ay mahina. Kaya sabi niya, kayo'y magbantay at manalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Sapagkat ang Espiritu ay may ibig, tatapwat mahina ang laman. At kung maalala nyo, binaliktad ko to dati. Kaya sabi ko, nadja-justify yung kahinaan ng laman. Kaya sabi ko, totoo na mahina ang laman, pero yung spirito natin na na-awaken, yung spirito natin na na-reborn, na-regenerate, yung spirito natin na na-restore, hallelujah, at nakipag-isa ngayon sa spirito ng ating Panginoon, nakikipag-isa sa salita, lumalakas araw-araw. Kaya bagamat mahina ang laman, ang spirito ay may ibig na gawin ang kalooban ng Diyos. Totoo na hanggang ngayon mahina ang laman, nagkakasakit, natutokso, nadadaya, napapagod, inaantok sa church, natutulog sa church, hindi lamang sa bahay paggabi. Di ba? Normal, dahil tayo'y mahina. Pero kung meron ka ng spirito na taglay, na na-awaken, yung spirito na dating hiwalay sa Diyos, yung espiritu at kaluluwa na nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, na ngayon ay na-born again, pinatawad at nililinis, pinapalago. Hallelujah! Meron na nagsasabi sa loob mo, meron na nagdidikta sa isipan mo, meron na kumukontrol sa isipan mo na ayon sa laman, na nagsasabi, mali yung ginawa mo. Kayanin mo, kaya mo yan. Kaya mo yung pagtiisan. Yung mga bata nga nag-swimming kami, sila Yang, si Nani, si Nana, si David, si Daniel. Pag-swimming, ayon sa kasiyahan ng laman, alas 4, alas 5, gising na. Sabado, kahit puyat. Pero kaninang umaga, nakabihis na, tulog pa. Ang hirap-hirap gisingin ng mga bata. Diba? Kayo kaya? Sa mga isip batang Kristiyano. Pag iba yung lakad, papuntang Manila, alas 4, alas 3, gising na. Pag may mga activity sa school, activity sa pamilya, gising na. Kapag mayroong meeting sa trabaho, agad-agad yan maghahanda. Pero pag gawain, kulang sa preparasyon. At ang sabi ng Panginoon, mahina ang laman. Pero hindi dapat ma-justify na mahina ang laman, mga kapatid. So, ano tong espiritu na to? Nasabi ng scripture, the spirit indeed is willing. So, ang espiritu na ito ay ang taglay nating buhay. Ito ang buhay na bumubuhay sa ating kaluluwa. At ano yung laman na mahina? Yung laman na mahina ay hindi lamang ang katawang ito, mga mahal kong kapatid, kundi yung nasa nito. Yung ginugusto ng laman na may kaugnayan sa dati nating pagkatao, sa dati nating kalagayan sa ibabaw ng lupa. So ulitin ko, tayo ay kaluluwa na may taglay na spirito na tumitira sa katawang laman para hindi po tayo mawala sa pag-uusapan natin, sa pag-aaralan natin sa araw na ito. Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17 to 24, ang verse 23, ito yung main theme ng youth camp. Simulan natin sa verse 17. So ang ating Panginoon sa teksto natin, nagpapaalaala
na huwag tayo magkulang sa panalangin, mga kapatid. At isa rin to sa pinagbubulay ko ng mga nakarang araw. Maraming kulang kasi sa Kristiyano, kaya kulang-kulang. Alam nyo kung bakit maraming kulang sa atin? Marami din po kasi tayong pagkukulang. Kulang sa panalangin. Diba? Di ko alam kung gaano kayo kadalas manalangin, mga kapatid. Sa mga tumatayo, sa mga musicians, tagapanguna, sa gawain, sa awitan, sa mga tumatayo sa pulpito, mga kapatid ko, hindi lang ito dito. Mamaya makikita natin ano meron sa EI World ngayon. Alam nyo, pag pinag-usapan ng EI, ako nung nakaraan, busy ako na gumagawa ng banner natin sa YouTube. Dahil walang banner yung YouTube natin. Kinausap ko si ChatGPT. Ang galing niya, mas matalino pa sa akin. Ang galang-galang niya. Napakagalang niya, napakahinahon niya, napakatalino niya. Humahanga ako sa kanya. At nung nakaraan si Brother Jeff, isa sa pinagkaabalahan niya, gumawa ng kanta. Through EI, yung compose na hymn. Pero habang ako'y nasa pagbubulay, yung AI ang gumagawa ng kanta, ng hymn. Yung iba naman, gumagawa ng paksa, nagsisearch na lang sa Google. Google, intelligence ng tao. AI. Pag pinag-usapin ng Google, i-type mo, what is John 1:1? Sasabihin sa'yo ng Google, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. AI. Intelligence ng tao. Kapag pinag-usapan ng AI, mga mahal kong kapatid, kung dito lang, mas marunong sa atin ang sanglibutan. Mas marunong sa atin ang computer. Pero walang puso. Hindi yan nakakonekta sa Diyos. Kaya napagbulay-bulay ko, Brother Jeff, yung kanta na ginawa ng AI, walang puso yan. Alam nyo, yung AI, mga kapatid, talo kayo sa memory verse. Baka nga buong scripture, alam ng AI. Anong ibig sabihin ng AI? Di ba mga robot yan? Artificial intelligence, mga fake. Copy. Na lahat ng karunungan ng tao pinag-isa. Yung lahat ng karunungan ni Einstein, andyan na. Lahat ng karunungan ni Charles Darwin, andyan na. Lahat ng karunungan ng mga kilalang mga tao, andyan na. Pinagsama-samang karunungan, pero walang puso. Ang hinahanap ng Diyos sa atin, bagamat tayo'y mahina, isang naawikin na spirito na merong puso sa Kanya. Merong pusong nauuhaw, habang nakikita ang kanyang kahinaan, habang nakikita ang kanyang pagkukulang, isang kapatid sa Panginoon, sa pananampalataya, na dumudulog sa Diyos, na dumadalangin, na nagsasabi, Lord, kailangan kita. Ano meron sa panalangin, mga mahal kong kapatid? Paghingi ng tulong sa Diyos. Marami tayong kakulangan. Pangangailangan. Kaya lang sinisikap natin sa ating sariling kaalaman, kalakasan at kakayanan na gawin ng mga bagay-bagay. Pero kapag hiwalay po tayo sa Diyos, mga mahal kong kapatid, yan ay walang kabuluhan. Lagi nating iisipin, kailangan natin ng panalangin na mayroong puso. Amen. Kayo ang nakakaalam ng prayer life ninyo, mga kapatid. Pwedeng aktibo kayo sa simbahan, linggo-linggong nandito, pero baka AI lang yan. Intelligence lang, hindi puso. Pag sinabing AI lang, magsisimba ko kasi linggo. Hanggang dito lang, pero walang nadarama. Walang nagsasabi, Lord, gusto ko umatid ng gawain, Lord. Sapagkat nais kong lumago sa pananampalataya. Nais kong maranasan ka, Panginoon, ng higit pa. Kaya ka nag-aaral ng Biblia dahil nais mong mas matuto pa. Hindi yung para lang maging madunong. Nais ng Diyos ng isang mananampalataya na kaluluwang na-awaken, kaluluwang na-born again, na-reborn. Hallelujah! Na-born again, nakaranas ng bagong kapanganakan, na isilang muli, na may puso. Alam nyo, may napanood akong isang clip, Brother Joshua. Patawang clip ng patungkol sa mga musicians.
Tugtugan sila, ang ganda ng tugtog. Kumakanta yung musisya, yung song leader. Nakarely lamang siya sa AI intelligence. Above all powers, nag-black out bigla. Wala na. Bakit? AI. Kaya inisip ko, pag kumakanta kayo dito, mga song leader, isipin yung kanta nyo na yan. Kanta nyo na yan. Kaya dapat yung kanta nyo, naka-record yan. Kaya minsan, kinakausap po yung mga brother, ang dami-dami nating mga kantang, hindi na kinakanta. Tapos yung mga kinakanta, pag pinakanta mo sa sunod, papraktisin na naman. Hindi na naman kabisado. My goodness. Wala kayong copy. Wala kayong notebook. Ako, naka-confile dati. Naging song leader din ako dati. Gusto kong maging totoo sa inyo. Puso ang kailangan ng Diyos. Kung kayo ay na-born again na, na-born again tayo, kinakailangan yung na-born again, may puso. May damdamin, may nauuhaw, may nalulungkot, totoong nasisiyahan sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, kasabi ko nga, binubulay ko, dapat ang song leader, pag kumanta kayo ng kanta nyo, isipin yung kanta nyo na yan. Ariin nyo yung kanta. Di ba? Higit pa kayo sa mga nagko-concert, mga kapatid. Higit kayo sa mga performer. Ang inaawitan natin ng Diyos. Tama ba? Kaya dapat, kahit simple lang yung kanta, kung ang kanta man ay malalim, hanggat maaari, memorize natin. Isang beses ka lang naman magsusong leader, marahil. Sa isang buwan. Kuya Ryan, grabe naman yun, papasaulo mo sa amin. Kaya ba? Kaya ba? Mga song leader? Yung mga pinapawit ko dati, memorize ko pa. Eagle's wings. This is, Lord, I give you my heart. Above all, times of refreshing. He faded death. Lahat ng mga line-up ko dati, nung ako yung people pa, memorize ko. Alam ko yung hymno, na hindi na kailangan mag-practice. Humahaba din yung practice ng mga musician, ng mga song leader. Halos lahat ng mga verses, practicein pa. Kahit nga isang verse lang, yung practicein nyo, okay na yan, mga kapatid. Ipinagpipray nyo naman sa Diyos, sa tulungan kayo. Hindi lang dito dapat. Di ko alam kung bakit napupunta ako sa mga musician. Kailangan nyo marahil ito. Wala yan sa inihanda ko. Pero kasama yan sa binulay-bulay ko. Kaya yung sinasabi ko, dito yan ang gagaling. Lahat ng nasulat ko, mayroon ang galing dito. Pero the way ako nagsasalita, yan ang napagbulay-bulay ko na kailangan natin. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid. Sa nais ng Diyos ay mga mananampalatayang na born again na may puso. Amen. Espiritong nakakonekta na sa kanyang spirito. Kaya yung espiritu natin ay magkakaroon na ng willingness, kaya yung espiritu natin ay lalakas din, ng lalakas, sapagkat yung espiritu natin ay nakahugpong na sa espiritu ng Diyos. Ang laman ay mamamayani, ang kahinaan ng laman ay mamamayagpag, at ibabaon tayo, ibabagsak tayo, kung wala ang espiritu ng Panginoon na nakikipag-isa sa espiritu natin. Pero kung totoo tayong na born again, yung spirito natin na dati patay, yung kaluluwa natin na dati nahiwalay sa Diyos, dahil sa kasalanan nagkaroon ng kamatayan ng tao, dahil sa kasalanan nahiwalay tayo sa Diyos, both our soul and spirit was separated from God. Pero salamat, sabi nga ni Pablo sa Efeso 2, dahil sa biyaya ng Diyos, nakabalik tayo sa Kanya. Amen. Niligtas niya tayo, binuhay niya muli tayo. Efeso 2:1, He awakened us. Pag sinabing He awakened us, dati tayong patay. Dati tayong hiwalay. Yung spirito natin na itinalaga ng Diyos na nasa atin.
Hindi tayo nagpalit ng spirito, hindi rin tayo nagpalit ng kaluluwa. Same spirit and soul yung nasa atin na nahiwalay lang sa Diyos. Hindi pinalitan ng Panginoon yung spirito natin. Hindi pinapalitan ng Diyos yung kaluluwa natin. Nahiwalay lang ito na muling ibinalik sa Kanya nang tayo ay magsisi. Tayo Kanyang pinatawad. At pagkatapos tayo na born again. Yung spirito natin na dati patay, nagpasimulang mahina. Kakausap dito ng Panginoon, mga alagad, di ba? Yung kanilang spirito ay meron ng ibig. Ibig na gumawa ng kalooban ng Diyos. Yung kanilang desire, hallelujah, yung kanilang pagkataong pangloob ay naghahanap na ng mga bagay na ayon sa Diyos. Na totoo na bagamat ang laman ay mahina, sinasaklawan pa rin tayo ng katawang ito na mahina, pero doon sa pagkatao nating pangloob, merong nananalangin, merong humihibik. Kaya ang isang tao na born again na, makikita niya ang kanyang kahinaan, makikita niya ngayon ang struggle ng isang Kristiyano, at magiging parte sa kanyang buhay ang pananalangin. Ano ang nilalaman ng kanyang panalangin? Magkapera? Magkatrabaho? Ibinibigay na lang yan ng Diyos. Idinadagdag na lang yan ng Panginoon. Hallelujah. Ang kailangan natin, mga mahal kong kapatid, ipanalangin sa Kanya ang tunay nating kailangan. Lord, palaguin mo ko. Dahil kapag lumago ka, malalaman mo kung anong kanyang kalooban. At kapag nalaman mo ang kanyang kalooban, ang biyaya ng langit ay bubuksan para sa iyo. Kaya sabi ni Pablo, sabi ng ating Panginoon sa teksto natin, pray. Sabi ni Pablo sa verse 17, di pa natin binabasa. Nag-introduction pa lang tayo. Actually, minisage ko na nga si Father Gideon. Sabi ko, Father Gideon, huwag ka na magpaawit pag ibibigay mo sa akin. Bigyan mo ako ng mahabang oras kasi mahaba-haba yung papangaral ko. Kaya lang, nag-introduction pa lang tayo. Kaya siguro hanggang part 5 ito, mga mahal kong kapatid. Mangyari ang kalooban ng Panginoon. Sabi sa verse 17, pray without ceasing. Manalangin kayong walang patid. And everything give thanks. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. Sa kawalan man, o kung meron man, sa kahinaan man, o sa kalakasan, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa mga na-born again na nakikipag-isa sa Spirito ni Kristo, huwag niyong pighatiin ang kanyang Spirito. Quench not the Spirit. Sabi pa ng propeta, ang makakapighati lamang sa Spirito ay yung mga may Spirito na ni Kristo. Quench not the Spirit. Kapara ito sa mga born again na mga anak ng Diyos. Despise not prophesying. Huwag niyong hamakin ang pangangaral, ang panghuhula. Prove all things. Hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil. Humiwalay kayo sa lahat ng anyo ng kasamaan. Sa Proverbs, sasabi pa doon, huwag tayong pupunta sa daan ng masama. Huwag tayong papasok sa lugar ng mga masama. Umiwas tayo, lumayo tayo. Kaya lang minsan nakakapasok tayo. Hindi maiwasan. Dahil nga mahina ang laman. Pero ang Biblia nagpapayo sa atin, layuan natin lahat ng anyo ng kasamaan. Sa mga born again Christian believers, hallelujah, nataglay na ang Espiritu ng Panginoon, na kanyang Espiritu ay awakened na, reborn na. Sandamakmak,
na appearance of evil ang haharapin ninyo. Napakarami na ngayon ng mga bagay na mali nakakaharapin ninyo na makikita nyo sa buhay ninyo. Kaya sabi na Apostol Pablo, layuan ninyo yan. Ibig sabihin talagang may encounter at may encounter nyo ang mga masamang bagay. Ang ginugusto ng laman, ang kahinaan ng laman, yung pangangailangan ng laman, lilitaw at lilitaw yan. Makakasalubong at makakasalubong mo yan. Makikita at makikita mo yan sa iyong sarili. Yung tinatawag na evil nature. Yung kalikasang masama, yung katangiang masama na nasa atin. Ayaw mo man o sa gusto mo man, lilitaw at lilitaw yan. Makikita mo yung mga kahinaan na nasa iyo. Makikita mo ngayon yung mga bagay na hindi tama. At pagkatapos, maunawaan mo, makikita mo ng bagay na ito hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya payo ni Pablo, lumayo kayo hanggat maaari. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. In verse 23, napakabanalin. Tagalogin nga natin, Sir Mary Ann. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos, din ng kapayapaan. At ang inyong spirito at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. English nga natin. And the very God of peace sanctify you wholly. Ano nga yung sanctification, mga kapatid? Paglilinis. Idinadaan tayo ng Diyos sa proseso ng pagpapakabanal, ng paglago. Hindi nangangahulugan na born again ka na na-awaken ka na na-reborn ka na wala ka ng mga pagkakamali, na wala ka ng masamang kalikasan, na yung laman mo perfecto na, yung pamumuhay mo sakdal na, no. Kapag na-born again ka, makikita mo yung buong buhay mo na puro mali. At magpapasimula ka pa lang na gumawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya nga mayroong paglalaban. Sa Galacia, di ba? Sa Galacia 5, nakita ni Pablo na yung laman at spirito naglalaban. At yung paglalaban na yan, sabi doon, continuous na paglalaban. Yung gusto ng laman, ayaw ng spirito. Yung gusto ng spirito, ayaw ng laman. Nakita rin ni Pablo ang isang bahagi sa kanyang pagkatao, kasumulat siya sa mga taga-Roma, Roma 7, sabi ni Pablo, kung kailan gusto kong gumawa ng mabuti, ang masama ay presente. Gusto kong gawin ang kalooban ng Diyos, hindi ko magawa. At least gusto. At yung ayaw kong gawin na hindi kalooban ng Diyos, nagagawa ko, at least ayaw. May kinalaman yun sa desire, mga mahal kong kapatid. Sabi pa ng propeta, kung gusto nyong malaman kung anong nasa pagkataong pangloob ninyo, o sisain ninyo, i-examine ninyo kung anong ginugusto niyo, kung anong kinakauhawan niyo. Sa paksa niyang thirst, malalaman mo kung ano yung nasa loob mo, kung ano ang kinakauhawan niyan. Kung merong kalapati dyan, ang hahanapin dyan, malinis sa tubig, malinis sa pagkain. Pero sabi ng propeta, kung ang nandyan ay ahas, lobo, aso, baboy, yeah, you can read that. Kaya malalaman natin kung ano pang nature ang nasa atin, base sa mga bagay na ginugusto natin, mga mahal kong kapatid. At ang propeta, drawing siya, meron siyang illustration. Sabi niya, gagawa ko ng illustration. Sabi niya, pagpamanin niyo, ako magaling mag-drawing. Drawing siya ng tao. Drawing siya ng human heart. Sabi niya, dito sa human heart, lagyan natin ng snake. At dito naman sa kanang bahagi, lagyan natin ng dove. Dito sa snake, yan yung old nature mo.
Yan yung laman. Yan yung sinungaling. Yan yung mandarambong. Pero dito naman sa bahagi, ang Espiritu ng Panginoon na tinutulungan yung Espiritu mo, andyan ang pag-ibig. Andyan ang pagpapatawad. Andyan ang pagpapakabanal. Ang propeta, ang nagsabi noon, mga mahal kong kapatid, nasabi niya kung alin, actually may kwento siya, di ba naalala niyo yung kwento niya sa dalawang aso? Yung asong puti at asong itim. May nagtanong kay Brother Branham, mayroong isang taong nagtanong, at itinanong niya patungkol sa dalawang aso. Yung dalawang aso lagi nag-aaway. At sabi ng propeta, alin yung nananalo? Yung nananalo po ay kung alin yung mas pinapakain ko ng marami at pinapakain ko lagi. Napansin ko po na kapag pinapakain ko yung itim, kapag naglaban, yung dalawang aso ang nananalo ay yung itim. Pero kapag yung pinakain ko ay yung puting aso, kapag naglaban sila, ang nananalo ay ang puting aso. So ano yung puting aso at itim na aso? Diba? Yung itim na aso, yun yung laman natin. At yung puting aso, yun yung spirito natin na na-awaken. Na tinutulungan ng Espiritu ng ating Panginoon. Kaya di ba sabi ni Pablo, mga mahal kong kapatid, hindi naman talaga tayo marunong manalangin. Di ba? Pero ang Espiritu ng ating Panginoon ang tumutulong sa atin para tayo ay manalangin. Panalangin na hindi iay, kundi panalangin na mayroong paghibik sa Diyos. Panalangin na nalalaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Marami sa atin na nanalangin, puro intelligence lang mga kapatid. Kilala natin ang Diyos in intelligence. Pinupuri natin ang Panginoon in intelligence. Pagkahaba-haba ng ating panalangin in intelligence, but not in heart. Mapa-church man o mapabahay. Pero di ko sinasabing mali ang manalangin ng mahaba. Hindi ko rin sinasabi ng manalangin na may kli ay mali. It's all about our heart, mga kapatid ko. Mahaba man ang awitan o may kli ang awitan, kapag inawit mo yan ng nasa may puso at konektado ka sa Diyos, yan ay magbibigay ng kapurihan sa Kanya. Hallelujah. So sabi dito, nawa ang Panginoong Diyos ng kapayapaan ang magpabanal sa atin. Sa ating katawan, sa ating spirito, at sa ating kaluluwa. Hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 24, itong maganda, faithful is He that calleth you, who also will do it. Ito yung maganda. Amen. Sapagkat yung tumawag sa atin, sabi ni Pablo, hallelujah, ay tapat, natutulungan tayo. Sister Marian, unang quote, ipinaredy ko na sa'yo para makasave tayo ng oras. Basahin natin. Sa Leadership, 1965, December 7. Paragraph 163. Itaas mo lang, 163. So, pagtsagaan ulit nating basahin, mga kapatid, sabi dito, look here, you are an outside person. You have 5 senses that contacts that outside body. God gave you 5 senses not to contact Him, your earthly home, itong katawang ito, na merong paningin, merong panlasa, merong pandamdam, merong pangamoy, at merong pakinig. Binigyan daw tayo ng Diyos, mga kapatid, ng limang senses o pandama na panglabas. At ito daw panglabas ay hindi ito ibinigay ng Diyos para i-contact natin siya. Ito ay pang-earthly. Then sa paragraph 164, then you have a spirit on the inside of that. And it has 5 outlets.
conscience and love. Yan tinatawag nating affection and so forth. So ano nga yung 5? Binanggitan ng propeta yung 2, conscience, affections or love, imagination, memory, and reasoning. So yung pagkatao din nating pangloob, yung spirito natin, ay meron din 5 senses. At itong 5 senses na ito, ang ibinigay ng Diyos sa atin para makontak siya, mga kapatid. Ano sabi dito? 5 outlets that you contact the spirit worlds with that, but with your spirit. So ito yung sinasabi ko kanina pa, mga kapatid, na yung pagkataong pangloob natin, yung puso natin, ang kinakailangang kumontak sa Diyos. Kasi kahit nakaluhod ka dito, kahit nakaupo ka diyan, kahit nakikinig ka, kahit tinitingnan mo ko, kahit nagbabasa ka, hindi yan pwedeng makontak ang Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay yung nasa loob natin ngayon. Our spirit can contact the spirit world. Kaya pwede kayong nakaupo na walang pag-ibig. Pwede kayong nasa gawain na walang affection. O kung meron man, negatibong affection. Kayo ang nakakaalam, mga mahal kong kapatid. Tayo ang nakakaalam kung nagsasayang lang tayo ng oras dito. Nagpapakapagod. Pinapagod ang laman na mahina. Pero walang humihibik na spirito, kaluluwa, nagsasabi, Lord, nais ko pong lumago. Panginoon, nais ko pong dumalo ng gawain, kaya ko pong tiisin ang init ngayon, Lord. Tulungan mo ko. O kung hindi mo man matiis, nanalangin yung kaluluwa mo, yung spirito mo, nakikipag-ugnayan sa Diyos, na nagsasabi, Panginoon, tulungan mo ko. Ayaw ko pong masayang yung gawain na yung itinakda para sa akin sa araw na ito. Yung 5 panlabas na pandama ay pwedeng kumontak sa mga bagay na panlabas. Pero yung 5 pandama na nasa loob natin, mga kapatid, ito yung kumukontak sa Diyos. Sa pagpapatuloy, sa paragraph 165, your physical contacts the physical, your spiritual contacts the spiritual, but inside of that, you've got a soul. And that soul is that gene that come from God. So ang pagtatalaga, ang tinatawag na predestination ay nasa kaluluwa. Kaya kung maalala nyo yung pangangaral ko dati, tinawag natin tong predestinadong kaluluwa. Predestinated soul. Kaya yung sinasabing predestinated seed, that is the predestinated soul. Yung kaluluwa mo na kaisa rin ng kaluluwa ni Kristo. Inayos na natin yan dati dito. Di ba yung binhi na yan, walang iba ang kaluluwa. That gene, predestinadong kaluluwa para sa kaluwalhatian at sa kapurihan ng Diyos. Pero may mga predestinado ding kaluluwa, mga mahal kong kapatid, para sa kapahamakan. At napakapalad ng mga tao na ang kanilang pagkataong pangloob, ang kanilang buong pagkatao, to begin with, ang kanilang kaluluwa, na parte ng kaluluwa ng ating Panginoon sa pasimula pa, hallelujah, ay itinalaga ng Diyos para sa kaluwalhatian. Amen. Hallelujah. Our spiritual can contact the spiritual. Ano nga meron sa spiritual, mga mahal kong kapatid? Ano yung nasa loob? Sabi ng prophet, imbis na affection, sabi niya, love. Affection or love. At dyan natin makukontak ang Diyos. Puso. Sa panahon natin, maraming taong matalino, magaling, madunong, o marunong.
Pero ang hinahanap ng Diyos, mga kapatid ko, sa mga na-born again, na pinapalago ng Panginoon ngayon ay ang ating puso. Natural type, spiritual. Nasaan ba ang puso? Nasa loob. Hindi natin nakikita. Bagamat ang puso ay physical din yan, na may laman, pero ano meron sa loob ng puso? Ang naroon sa puso ay ang buhay. Ang naroon sa puso ay ang kaluluwa natin. Kaya ang nais ng Diyos ay isang Kristiyanong may puso, may damdamin, may feelings. Ano meron sa iay? Walang feelings yan. Matalino, madunong na walang pakiramdam. Kaya niyang i-memory verse from Genesis 1 hanggang Revelation chapter 22. Mas alam niya. Pag sinabi mo sa ChatGPT, Revelation 21:7, ang bilis niyan. Nasubukan nyo na ba yan? Sabihan nyo ang ChatGPT, ang Google. Kung ikaw ay preacher, can you make me a sermon? Give me a sermon entitled, What is God? Okay? Please bear with me. Napakagalang pa niyan. I will create you a good sermon that will encourage the people, that will touch their hearts, and will tell them who is God. Kaya yan, ang haba niya. Lahat ng memory verse andun na. Ay, lahat ng mga verses andun na. Sana walang preacher na gumagawa niyan. AI. Hindi pinagbulayan, hindi ipinanalangin. Sa mga tagapanguna natin, pwede rin. Ang nais ng Diyos, puso. Puso. Hindi isip. Ang nais ng Diyos, hindi isip. Puso. Dahil ang puso ay may kinalaman sa isip ng tao. May the Lord help us, mga mahal kong kapatid. Sana po nagkakaintindihan tayo. Another quote, Sir Mary Ann. Sunod-sunod na yan. Hindi ko nasasabihin sa'yo kasi binigay ko na sa'yo. Paragraph 36, 1963. Sa kanyang mensahe, the souls that are in prison now. Sabi ng prophet, now the soul of man is not the body of man. It's the soul. See? The soul is something that's the nature of the spirit. Ang kaluluwa daw, ito ang nature ng spirito. Anong ibig sabihin nun? Kung ano yung nasa kaluluwa mo, kung ano ka bilang kaluluwa, ito yung magiging kalikasan ng buhay mo. Kung ano ka bilang kaluluwa, kung ano ka sa pagkakatalaga ng Diyos bilang isang taong kaluluwa, kapag binigyan ka ng spirito, binigyan ka ng buhay, ito yung lilitaw sa'yo. Ito ang mahahayag. The soul is the nature of the spirit. And then when the nature of man, when he said we are dead, the scripture plainly tells us that we are dead in our lives, are hid in God through Christ, sealed there by the Holy Spirit. Now it wasn't that your body died, it wasn't your spirit died, it was the nature of your spirit died. See, the nature which is a soul, the nature of your soul is God if you are reborn again or born again. Ang nature ng spirito ay ang kaluluwa, mga kapatid. Pero ang nature ng ating kaluluwa ay ang Diyos. Naintindihan niyo ba? Kaya kung ang nature ng ating kaluluwa ay galing sa Diyos, kung ang nilalaman ng ating kaluluwa ay salita, kung ang ating kaluluwa ay predestinado para sa kaluwalhatian ng Diyos, then ito ang makikita sa ating buhay. Ito ang makikita sa ating spirito. Ito ang makikita sa ating conscience, reasoning, imagination, affection, and memory. Kailan yan magpapasimula ulit? Kapag na-born again ka o na-reborn. Kapag ang isang mananampalataya na born again,
ang kanyang kaluluwa ay magtataglay ng Diyos. Ibig sabihin, nakakonekta ulit sa Diyos. Kaya kapag ang isang tao hiwalay sa Diyos, patay siya sa harapan ng Diyos, ang nature ng kanyang kaluluwa ay hindi sa Diyos. Ang sabi ng propeta, dalawa lang ang pwedeng maghari sa kaluluwa ng isang tao. Ang sabi ng mensahe sa atin, it's either God or Satan. It's either faiths or unbeliefs or doubts. Kaya kapag ang isang tao, ang kanyang kaluluwa ay tinalaga ng Diyos para sa kaluwalhatian, ang kasama niya ay ang Diyos. Ang nature niyan ay ang Diyos. Makalangit. Tuloy natin yung pagbasa. Sabi dito, the nature of your soul is God. If you are born again. So kayo malilito. The nature of our spirit is our soul. But the nature of our soul is God. If we are born again. If it's not each of the worlds. Anything that begin has to end. So therefore, the only way that you can have eternal life is to have a life that never did begin. And then your life did begin when you were born. When God breathed the breath of life into your nostrils and you became a living soul. Pagta-typology ng prophet, then you begin, the nature that was in you, by nature you was of the world, alienated from God. Yung dati nating pagkatao. You were actually an animal. That's exactly right. Anyone knows that we are mammal. How many knows that? So nang tayo daw po ay hiwalay pa sa Diyos, hayop tayo. Ang bigat yan. We are mammal. We are animals. Kaya hindi nagkataon yung kilalang mura ng mga tao, hayop ka. Asal hayop. Ano bang meron sa hayop, mga mahal kong kapatid? Kayo na, ang umusga. Di ba? Ang dumaya sa tao, hayop. Pinaka-intelligent na hayop sa halamanan ng Eden, ang dumaya sa tao. So ulitin ko, para makasunod kayo. Nakadalawang quote pa lang tayo. Ito ay 10 quote. So di natin ito mauubos. The nature of our spirit is our soul. In the nature of our soul is God if we are born again. I-memorize niyo yun. Kaya niyo bang i-memorize? Sabayan niyo nga ako. The nature of our spirit is our soul. In the nature of our soul is God if we are born again. And if it's not, it's the world or Satan. Tuloy natin ang pagbasa, Sir Mary Ann. Babawasan ko na. Pang-apat na quote tayo. Laktawan ko na yung pangatlong quote kasi parehas lang naman sa pangalawa. Pang-apat na quote tayo. Power of Transformation, 1965, October 31. Paragraph 311. Yeah. Sabi ng prophet, that little inside of the inside, that's where you start, which is your soul. Then come from that, your spirits. And then you become a living being. Now the living being has 5 senses to contact. Yung earthly. The second has 5 senses. That's the outside body. See, taste, feel, smell, and hear. Yan yung una. The inside body has love. So, imbis na affection, laging ginagamit ng propeta yung love. The inside body has love. And conscience, and so forth. Idagdag natin yung memory, imagination, and reasoning. 5 senses. But the inside of the inside, the control tower. Alin nga yung nasa inside of the inside? The soul. That little
thing inside of the inside is our soul. At sabi diyan, that's our control tower. It's either God or Satan. Predestination, mga mahal kong kapatid. Ang pwedeng nasa kaluluwa ng tao sa pasimula pa lang. Sabi ng propeta, dito nagpasimula ang lahat. Predestination. Sabi niya sa unang quote na binasa natin, the soul is the gene from God. At dyan tayo nagpasimula sa kaisipan ng Diyos bilang logos. Tayo ay parte ni Kristo. At sino si Kristo? Sabi ng propeta, si Kristo ay ang kaluluwa ng Diyos Ama. Meron bang kaluluwa ang Diyos, Father Noel? Sabi ng John chapter 4, God is a spirit. Yeah. Espiritu siya. Invisible siya, oo, bilang spirito. Pero meron ba siyang katawan? Of course. Meron siyang glorified body. At kaninong katawan? Ng katawang ito. Sa ating Panginoong Jesucristo. Nang si Adan ay nilikha ng Diyos sa halamanan ng Eden na wala pang spirito, ano si Adan? Kaluluwang wala pang buhay. Pero nang pumasok ang spirito, naging kaluluwang may buhay. Kasi si Kristo, ang kaluluwa ng Diyos Ama. Kaya sabi ng Scripture sa Hebrews chapter 10, hindi kinalulugdan ng aking kaluluwa ang mga tumatalikod. Ano pang sabi ng ating Panginoon? Ama, salamat! Hindi mo hinayaan na ang aking kaluluwa ay manatili sa Hades. Meron bang kaluluwa si Kristo? Kaluluwa siya na may taglay na spirito ng Diyos Ama. Malinaw ba, mga mahal kong kapatid? You can read that. Kinuot ko na yung dati dito. Ng ating Panginoon, siya ang persona ng Diyos Ama. Siya ang kaluluwa ng Diyos, mga mahal kong kapatid. Body, soul, and spirit. So, sa isang tao na predestinado, it's either predestinado ka ng Diyos ang kasama mo o kaya yung kaaway. Malungkot na katotohanan. Merong pagtatalaga ang Diyos. It's either God or Satan. At paano natin makikita ang kahayagang ito sa buhay natin, mga mahal kong kapatid? Panglimang quote tayo, Sir Marian. Paragraph 58 ng kanyang paksang sa question and answers, number 4, 1964, paragraph 58, sabi niya, this is a dying spirit in a dying body. Meron tayong namamatay na spirito sa namamatay na katawan. But now, you can be in two bodies at one time. Hindi daw pwedeng ang isang tao, ang kanyang spirito at kaluluwa ay tumira sa dalawang katawan sa magkasabay na panahon. Kaya habang nandito tayo sa katawang mortal, sa katawang laman, andito tayo. Pero kapag namatay tayo, kagaya na sinabi ni Pablo, there is one waiting. Do you believe that? There is one waiting. If there's earthly body be dissolved, I know there is one waiting. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon, mga mahal kong kapatid? Kung hindi ako nagkakamali, yan ay nasa 2 Corinthians chapter 4 o chapter 5 na merong makalangit na tahanang naghihintay sa atin. So wag mo nang i-open yan, Sir Marian. Tuloy natin yung pagbasa. Sabi dito, hindi daw tayo pwede magkaroon ng dalawang katawan para tahanan sa isang panahon. But there can be two natures in you at one time. Ito na. Pwede daw magkaroon ng dalawang katangian, pagkakakilanlan o kalikasan ang isang tao sa isang panahon. Kaya pwede ang kaharap ko dito, sa isang katawan, may dalawang katangian. Yung isa, galit na kay Brother Ryan.
Yung isa naman, nananalangin sa Diyos, Lord, mali yung iniisip ko, mali yung iniisip ko. Naintindihan niyo ba? Kanina lang, habang nasa likod ako, nagpipray ako, Lord, patawarin mo ako. Inuubos ni Joshua yung oras. Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Bilang tao nakuubos yung oras. Ubos yung oras. May church order tayo. Kaya kinakailangan ko na nga mag-message. Kaya tapos ako pa yung nagmumonitor sa live. Minomonitor ko din yung live natin. Nawawalan ng boses. Nawawalan ng sound. Diba, bilang tao, nasa laman ka Ito nature. Pero sabi ng isang nature sa akin, sige lang. May lilitaw din na sound technician. Kaya na-message ko agad sa group, sana kailangan natin ng bagong sound technician at social media na yun talaga yung babantayan nila. Merong nanonood, 8 yung nanonood. 8 yung nakikinig. Hindi ko alam kung sino yung 8 na yon. Kasi mamomonitor mo yan doon sa YouTube studio natin, may 8 nanonood, nakikinig. At nung mawalan ng sound, nadira isa. May epekto yon. So may the Lord help us, mga mahal kong kapatid. So tuloy natin. Pwedeng magkaroon ng 2 katangian o kalikasan sa isang tao, sa isang katawan, sa magkasabay na panahon. Now the nature of the Spirit of the Lord, when you're born again, you're not born of physical like the baby was, but what happened? The spiritual birth has come to you. Na born again ka. So kaya meron ka ng 2 nature. And while the spiritual birth is growing into your heart, kaya nga dapat puso ang ating paglilingkod, there is a physical or a celestial body growing to receive that spirit. And when the life leaves this body, it goes to that body. Just as when the body is presented to the earth, the spirit comes in, and when the spirit goes out of the body, there is a body waiting. For we know that after this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. See, that's it, the spiritual body of the people. Habang tayo pala ay lumalago, meron ding katawang inihanda ang Diyos na pinapalago niya rin doon. Kaya yung mga mahal natin sa buhay na namatay sa physical, pagpunta nila sa ika-6 na dimensyon, sa paraiso, may katawan silang naghihintay. Kaya si Brother Ding andon, kasama si Brother Branham. Amen. Ang sarap siguro ng sharing nila doon. Ang memory verse, ang isa pa naman sa lagi ko narinig sa tatay ko noon, Revelation 10:7. But in the days of the voice of the 7th angel, when it shall begin to sound, the mystery of God should be finished. Meron tayong katawan doon, mga kapatid. At kung hindi man tayo mamamatay, itong katawang ito ay papalitan. There will be a body change. Hallelujah. Merong pagbabagong magaganap. Pinapalago ang ating spirito. At the same time, yung katawang naghihintay sa atin ay inihahanda din ng ating Diyos. Pero ang ganda dito, and while this spiritual birth is growing into your heart, puso, pinapalago yung ating spiritual na pagkatao na may kinalaman sa ating puso. Mga kapatid, paano ba tayo umaawit sa Diyos? Kayo ang nakakaalam. May puso ba? Yung pagpunta sa gawain, may puso ba? Kuya Ryan, parang wala Diyan napapasok yung kahinaan ng laman. Mahina yung laman, parang walang puso. Born again ka na pero walang puso dahil mahina yung laman. So nung kinakailangan natin, mga mahal kong kapatid, para magkaroon ng puso, palakasin ang ating espiritu. Ang nangyayari, tinatabunan ng laman yung ating puso. Kinukurap ng laman ng ating puso.
Pero nais ng Diyos ang ating puso ay maging malinis, maging dalisay sa Kanya. At mangyayari lamang yan pagpatuloy nating pinapahubog ang ating puso sa Panginoon. At doon lamang natin siya masasamba ng may puso. Sabi nga ng isang nabasa ko, mga mahal kong kapatid, Pastor, gustong-gusto ko pong manalangin pero di ako makapanalangin. Parang ang hirap po, ang bigat. Sabi ng sagot, alam ba kung bakit mahirap manalangin? May kalaban. May pumipigil sa iyo para manalangin ka. Kaya kung napakahirap manalangin, hindi mo magawang manalangin, pray harder. Alam mo ibig sabihin ng pray harder? Kanina habang andun ako sa prayer room, akala ko naririnig yung panalangin ko, nananalangin ako ng pagkalakas. Habang kumakanta si Brother Joshua, binabakapang kita ng panalangin, Brother Joshua. Napakarumdob ng panalangin ko, hindi ako makasabay sa awit mo. Kaya ginawa ko, nagpipray na lang ako. Kung pwede lang, wasakin ko, itong pader na ito na imagine ko, sa panalangin ko, makayang wasakin. Ganun ko na-feel yung panalangin ko na tumagos. Pray harder. Di ba nararanasan yung napakahirap manalangin, mga kapatid? Nararanasan ko napakahirap manalangin. Pero every time na wala kayong kagalakan na manalangin, if you are a born again Christian, may kalaban kasi. Yung laman. Di ba? Yung laman mong mahina, pinapahina pa ni Satanas. Kaya anong dapat mong gawin? Lumaban ka. Amen. Lumaban ka. Pray harder. Kung hindi ka mananalangin, kasi wala kang gana, paano ka magtatagumpay? Alam nyo ba, based on my experience, mga kapatid, may mga pagkakataon na nanalangin ako na it takes ilang minuto, 10 minutes, 20 minutes na walang presensya ng Diyos. Pero hindi ako titigil. Lalong-lalo pag madaling araw, pag mananalangin ka, it takes ilang minuto muna bago mo maramdaman na napakasarap ng manalangin. Kaya dito sa church, tila bang hirap manalangin, di ba? Kaya pinapaubaya ko na lang sa Diyos. Pero bigyan niyo ako ng pagkakataon na manalangin tayo dito ng 1 oras. Kaya niyo ba yon? 1 oras ng pangangaral, 1 oras din ng panalangin. Yang laman nagsasabi, mga gutom na yan. Ipasa Diyos mo na lang. Kaya Lord, bahala na po kayo. Kaya minsan nagbubulay-bulay ako, mga mahal kong kapatid. Minsan, natutokso ako na, okay lang yan, paghintayin mo sila. Tapusin mo yung pangaral mo. Magpaawit ka pa ng isang kanta. Manalangin ka ng mahaba. Atakin mo sila. Bago ako mangaral, ganyan yung isip ko. Pero pag dito na ako sa pulpito at nakikita kayo, my goodness. Kung pwede lang, tapos na yung gawain. Nangangaral din ako with harder. Isa sa panalangin ko lagi sa Panginoon, Lord, tulungan mo kong mangaral. Kayong mga mangaral, di ba alam nyo kung pag walang inspirasyon dito sa pulpito? Pagod na pagod ka, hirap na hirap kang mangaral. Tagmi-mental block yung mga ngaral. Kaya minsan, iniisip nila yung mangaral, napakadali. Yung mag-aral pa nga lang, ang hirap-hirap na. Sabi nila, 2 weeks na siyang naghahanda, 1 buwan na, wala pa rin paksa. Minsan nagtataka din ako sa mga mangaral na gano'n. Sabi ko, Bad, ikaw mangaral. 1 buwan ka maghahanda. 1 buwan na ganda. Nung araw na, Kuya Ryan, pwede bang ikaw na muna mangaral? Wala akong nabuong paksa. My goodness. Hindi po kasi madali, mga kapatid. Pero kung dito lang, napakadali. Kung dito lang, magre-ready ng paksang dito lang, napakadali kahit pa paano.
At minsan nangangaral ako ng galing dito. Naganda ako ng galing dito, pero salamat sa Diyos, pag andito na sa pulpito, tinutulungan niya tayo. Pwede ba natin siyang palakpakan, mga kapatid? Hallelujah. Sobos po yung oras natin. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 slide pa. Hindi ko na kayo papagurin. Alam kong mahina ang laman. Hindi ko kayo ili-level. So, di ba magkakaiba tayo ng level dito? Merong magsasuffer pag pinilit natin. Ipabaya natin sa Diyos ang mga bagay-bagay. Si Brother Ryan, meron din kahinaan. Isa sa kahinaan ko, oras. Ako yung taong ayoko mag-overtime. Pag nag-overtime ako, di na ako komportable niyan. Ako rin yung taong ayoko nalilate at nakakakita ng nalilate. Simula bata ko, yan po yung katangian ko. Stricto tayo sa oras, mga kapatid. So, may part 2 ito, Lord willing, sa Wednesday, isama nyo sa panalangin din. Marami pa tayong dadaanan. At tulungan nawa tayo ng Panginoon. So, magtatapos tayo para sa unang bahagi. Mahina ang laman. Do you agree with that? Last quote siguro, Sir Mary Ann, para lang iwanan ko itong quote na to. Yung pinaka-last quote natin. Yung panalangin ng propeta. Sabi niya, tingnan niyo. Ano meron sa bahaging ito ng quotes ng prophet? Panalangin niya. Magko-closing na siya ng isang paksa. Kung nagbabasa kayo at nakikinig ng mensahe ng propeta, napakaikli lang po niyang manalangin. Kailan lamang humahaba ang panalangin niya? Kapag mayroong pagpapagaling, kapag may mga altar calling. Pero sa gawain, napakaikli niyang manalangin. Kung kayo ay pamilyar sa mensahe. Dito nananalangin siya, Heavenly Father, itaas mo nga para alam natin nagpipray siya dyan. Yan, sabi niya, pagkatapos siyang mangaral, let us bow our heads. Heavenly Father, so much could be said. Yun agad yung kanya introduction sa panalangin. Napakaraming pwedeng sabihin. Pwedeng mahabang manalangin at sabihin kung ano-ano. Pero sabi niya, that's enough. I will stop. Lord God, who made the promise, come on the scene. Lord, reveal it. Ang paksa niya dyan ay, ang Panginoon ay magpakilala. Bakit ayaw na niyang manalangin ng mahaba? Bakit nasabi niya na napakaraming pwedeng sabihin? Ang nakikita ng propeta ay ang laman. Sinasalamin niya yung 2 lalaki na naglakad papuntang Imaus. Na hindi nila nakilala agad ang Panginoong Jesucristo. Ano sabi diyan? Our flesh is no good. Kailan niya ipinangaral ang propeta? 1965, mga kapatid. 1965. Kaya yung iba, 1963, rapture na daw. Nung isang gabi, nagtsaga na naman pa akong makinig ng isang preaching. Alam mo, Mr. Matit, mayroong isang preaching, Friday ang gawain, live pinakinggan ko. Wow, ang gandang pakinggan. Pero ang layo sa kasulatan. Kaya habang nakikinig ako sa preaching, sabi ko, meron din kayo nakikinig sa amin pag nagpipreach ako. Sabi ng prophet, our flesh is no good. Our flesh is weak and it's poorly, Lord. It's not that there be anybody worthy. We are not worthy, Lord. Actually, dami pa nating babasahin, mga kapatid.
even the scripture. Bakit tayo kinakailangang manalangin? Watch and pray. Anong ating babantayan? Ang nangyayari sa paligid? Kung magyegera na? Kung mag-earthquake na? Ano sabi ng ating main text? Watch and pray. The spirit is willing, but the flesh is weak. Alin yung ating babantayan? Alin yung ilalaman natin sa panalangin? May kinalaman sa ating sarili. May kinalaman sa ating kahinaan. Ang babantayan natin ay ang ating mga kahinaan at kung saan din tayo malakas. At nagiging malakas tayo dahil sa Espiritu ni Kristo. Kaya wala rin tayong may pagmamayabang, may pagmamapuri. Kaya nga sabi ni Pablo, ikaw na nakatayo, mag-ingat ka. Dahil baka mabuwal ka. Ito'y biyaya lamang ng Diyos, mga kapatid ko. Mahina tayo. Even the prophet acknowledged that. 1965, the greatest prophet in our generation. Merong thus says the Lord, bumuhay ng patay, nagpagaling ng may sakit, may mga pangitain, may mga discernment, and yet, anong nakita niya sa kanyang sarili? Lord, ayoko nang magsalita. Help us, Lord. Reveal. May pangako ka sa aming panahon na magpapakahayag ka, magpakahayag ka. May pangako ka na tatayuan mo kami. At sabi, narito ngayon ang salita na kasama namin. Lord, magpakahayag ka. Ipakita mo ang iyong sarili. Pumasok ka, Lord, sa eksena. Pumasok ka, Panginoon, sa eksena. Kung hindi papasok ang Panginoon sa eksena, mga mahal kong kapatid, walang kabuluhan ang lahat ng ito. Kaya nung panalangin ng propeta, 1965, bago siya mamatay, magpakahayag na ang Panginoon. At yan din po ang panalangin natin. Mahina ang laman. We are unworthy. Pero salamat, may pangako para sa atin. Sa mga born again, merong spirito na tumutulong sa atin. Kaya magagawa nating makapagpatuloy hanggang dulo dahil merong espiritu ni Kristo na sinasamahan tayo. So hanggang dito na lang muna, mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos, ating siyang palakpakan. Tayong lahat ay magsitayo sa oras na ito. So meron tayong part 2, part 3, hindi ko alam. Actually, iniisip ko nga pong gumamit ng whiteboard dahil meron tayong aralin sa body, soul, and spirit. At iniisip ko, inayos ko na lang yung pagkakasunod-sunod. Ipapakita ko sa inyo. Kung makikita niyo, dapat naka-illustrate yan. Gagawan ko sana ng PowerPoint. Kaya lang sabi ko, parang hirap nitong gawan sa PowerPoint, yung body, soul, and spirit. Ano yung mga nangyayari diyan? At ginawa ko na lang ng word for word, paano yung pagkakasunod-sunod. Baka sakaling ma-imagine ninyo yung ibig kong sabihin. Pero Lord willing, sa Wednesday, kung maluwag tayo, atras natin ng konti yung upuan, ilagay natin sa harap yung whiteboard natin, then magtuturo ako, mga kapatid. So talagang, iniisip ko nga, magkaroon talaga ng pagtuturo sa whiteboard. Pero habang nai-imagine ko na si Cape, ilalagay yung whiteboard sa baba at hindi nyo rin basta-basta makikita, sabi ko, subukan ko na lang na ituro, ipangaral, baka sakaling kahit paano makuha ninyo. Pero Lord willing, Wednesday, dahil hindi naman lahat nakakadalo, pwede natin usog yung upuan, lagay natin yung whiteboard dito, at yun ang gagawin natin para mas maintindihan natin yung paksa natin. Tayo manalangin saglit. Let's bow our heads, mga kapatid. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat sa araw na ito. Salamat po sa mga salita mo na aming napakinggan. Salamat sa pribilehiyo na pinagkaloob mo sa amin ng makapanambahan ulit, dakilang Diyos, sa ilalim ng bubungang ito, sa dakong ito na yung ibinigay sa amin. Salamat po, Lord, na sa susunod na mga linggo, kahit papaano ay higit na magiging maayos po ang kalagayan namin dahil binigyan mo kami ng
isang bagay na kailangan namin sa Iglesia, Lord, sa building na ito. Salamat sa mga kapatid na nag-commit. At salamat din po sa bawat isa, sa kanilang mga panalangin, sa kanilang pakikiisa. Pagpalain mo po ang proyektong ito, Panginoong Diyos, at gamitin para lamang sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Ano man pong mabuti na pwedeng maidulot nito, mangyari nawa. Alam niyo po, ang isang nasa isip ko, na through by this, Lord, yung mga kapatid na minamabuting nandoon sa baba, para magkaroon ng komportabling feeling o kalagayan, ay mas pipiliin na lamang nilang manatili hanggat maaari dito sa taas dahil mas mainam ang kalagayan. Ngunit mangyari pa rin, O Diyos, ang iyong sakdal na kalooban. Salamat po sa mga salitang amin na pakinggan, lalong-lalo sa umagang ito. Mula kanina sa pagtuturo ng aming kapatid, Brother Billy, at sa pagtuturo din po ng iyong abang lingkod at pangangaral sa mga sandaling ito. Di man po namin natapos, Panginoong Diyos, pero alam ko, meron kang naisipahayag sa bawat isa amin. Lalong-lalo sa mga musicians, Lord, sa mga ginagamit mo sa dakong ito. Kagaya po ng sinabi ng propeta, napakarami namin pwedeng sabihin. Pero nais namin ipagkatiwala na lamang sa iyo ang lahat, dakilang Diyos. Kung hindi ka kikilos sa buhay ng bawat isa amin, walang kabuluhan ang lahat ng ito. Tunay pong mahina ang laman, Panginoong Diyos. Alam namin na patuloy kami nakikipagbaka, nakikipaglaban dahil sa aming kalagayan sa lamang ito, dakilang Diyos. Pero alam namin na hindi mo kami pababayaan, tutulungan mo kami. Kung kaya't sa iyo ko po, O Diyos, pinagkakatiwala ang lahat. Kasama na po ang aking mga kapatid. Huwag niyo pong lampasan ang mga kapatiran sa dakong ito ng La Purisima. Hallelujah. Kahit man po yung mga kapatid namin na hindi namin kapiling sa oras na ito, na nasa kanilang mga tahanan, live streaming, at nasa iba't ibang mga dako. Lord, maraming salamat. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang lahat. At sa mo, dalangin ang lahat ng ito, hinihiling sa iyo lamang at sa iyo pong dakilang pangalan. Aming Panginoong Jesus. Amen.